Ipakita natin isa-isa kung sino-sino ito mga to at bibigyan natin ng komento. Ito. Yan. Erwin Tulpo. Ako, okay ako dyan. Ito, akin po ito ha. Yung akin, sinasabi ko lang po yung akin. Kung ayaw ninyo, wala naman pong problema. Hindi naman po tayo namimilit. Ito, I will just tell you kung bakit gusto ko itong mama na ito. Okay? Kung sino man yung mga pipiliin ko. Okay? Number 1, si Senator Erwin Tulpo. Ako, agree ako dyan. 100%. Senator Bongo. Naku, matik na yan. Matik na si Senator Bongo. Yan ang tinatawag ko talagang, yan ang talagang nakamana kay Pangulong Duterte, si Senator Bongo. Kaya, taas kamay ko dyan, hanggang paa. Pati mga daliri sa paa. Pagdating sa serbisyo, pagdating po sa talaga nga namang hardworking, ito po yung mamang pikit na dahil sa sobrang walang tulog, nagtatrabaho pa rin. Kaya ako dyan, taas ang kamay ko dyan. Sobrang wala. Kung meron man tinatawag na ehemplo ng public servant, isa to si Senator Bongo. Yan, isa talaga yan sa public servant. Talagang matatawag kong alila ng taong bayan. Ganyan ho yan. Grabe ho ang malasakit yan at sa tindi ho ng ginawa niya. Ang dami hong nakinabang ng Malasakit Center na nakita naman natin, di ba? Dahil doon, one-stop shop na doon na lahat dahil sa Malasakit Center. So ako, boto ko dyan, sobrang-sobra. Tito Soto, achichi! Tito Soto, I will reserve my comment, not for now. Bato de la Rosa, I will reserve my comment, not for now. Amy Marcos, bakit kanyo? Baka naman sabihin niyo, Burkit Marcos, hindi naman. Ang akin kasi, ang kinatataka ko lang pagdating ko kay Senator Amy Marcos, nung for the past 3 years, hindi siya nagsasalita. Tapos ngayon na presidente na yung kapatid niya, dakdak siya ng dakdak, daldal siya ng daldal, ang ingay-ingay niya, ang dami niyang suwestyon, kontrabandido siya. Kung talagang meron siya at magaling siyang, hindi na kailangan dumaldal, kausapin na lang niya yung kapatid niya. Tapos ang usapan, di ba? Hindi, isipin nyo na lang po yun. Kunwari ako, di ba? Kunwari lang, tumakbo si Utol ng senator, tapos tumakbo ako ng kapitan, barangay captain. Tapos ang dami kong reklamo sa kanya. Pwede ko naman kausapin. Bakit ko kailangan ireklamo pa sa social media? Bakit ko kailangan ireklamo pa sa media? Doon pa lang, something fishy na para sa akin. Para sa akin po, medyo iba na yung naaamoy ko Parang more or less, yung mga komento niya, pang media lang. Kasi kung talagang gusto naman niya yung pagbabago at kaayusan, katok na lang siya sa Malacanang. Sa tingin niyo, hindi siya pagbubuksan doon. Kapatid yan May katok-katok. Gising! Sabi niya. Gisingin niya yung kapatid niya, di ba? Gumising nga! Di ba? Sa akin, sa tingin ko, medyo... Para sa akin sa ngayon, pwede magbago ito. Depende sa mga gagawin pang araw. Okay, ulitin ko, itong aking sinasabi ngayon ay maaaring magbago. Depende yan sa performance nila in 2 years. But I'm giving my opinion ngayon. Okay? Binibigay ko yung opinion ko sa ngayon. So, ano mangyayari sa kanila after 2 years? Yan, magkakaalaman tayo dyan, di ba? Magkakaalaman tayo. Ito ba? Senators Bato de la Rosa at Amy Marcos. Pasok din kung sakali. Manny Pacquiao. Iniisip ko pa. Kasi medyo 60%, 70% ako sa kanya. Ayaw ko siya na maging pangulo at that time. Bakit to? Kasi sa tingin ko kulang pa. Okay? Pero kung kabutihan at kabutihan ng puso, sa tingin ko na mabuting tao naman to si Senator Manny. Okay? Pero hindi lang siya sa tingin ko bagay for president. Bagay po ba siya na bilang senador?
baka next year, sabihin ko sa inyo. Pia Cayetano, matik yan. Kailangan natin ng isang, alam mo, nakausap po to si Pia Cayetano one time. Ano ito very, yung mga advocacy niya, gustong-gusto ko, honestly. From sports to health. Alam mo yon, maayos yung advocacy nitong tao na to. At magaling na tao ito. Hindi, ito yung tipo ng taong galing sa angkan ng mga mayayaman, pero alam ang nangyayari sa ground. Eto, kaya nga isa ito sa mga sikreto kung bakit ang Taguig isang maunlad na lugar dahil po dito sa atin nilang si Pia Cayetano. Kaya ako definitely pasok ka sa akin yan. Bong Revilla. Ito matinik to. Matinik to. Marami kasi ang nagrereklamo dito kay Bong Revilla dahil ba sumayaw ng budots tapos naging senador. Hindi, tayo magpakatotohanan tayo. Real talk tayo dito. Wala ho tayong tinatago dito. At sinabi ko naman sa inyo, di ba, nakakilala ko ito. Ngayon, ibig bang sabihin nun karapat-dapat na ho siya para sa pagiging senador? Ito lang sa akin. Ang dami kong natutunan during the time of Marcos. Etong panahon na ito. Dito ko natutunan na yung mga tao matitino sana ay pwedeng gawing pangit sa perspective ng madlang people. Anong ibig sabihin? Kasi dito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Bantag. Si Bantag ay alam naman natin hindi perfectong tao yun. Maaaring merong mga kalokohan, merong katarantaduhan, pero ginagamit sa tamang paraan. Gayun din si Tebes, maaaring tarantado, medyo siga-siga, pero ginagamit naman din sa tamang paraan ngayon. Ngayon, nadidikdik sila kasi kalaban nila yung kasalukuyang nakaupo. Tama, mali. Kaya nga lahat, murderer, terrorist. Hindi ko sinasabing hindi sila guilty because it's the court ang magdi-decide kung guilty sila o hindi. But definitely, nabago ang ibang mga tao, ang kanilang perception kay Bantag at kay Tebes because of what the government is doing to them. Especially pagdating sa media. Madali ho silang binaboy.